na ng panalangin. Ang Advent ho ay may dalawang muka. So, ang Advent ay season of preparation. May dalawa tayong pinaghahandaan. Ang unang muka ng Advent, pinaghahandaan natin, very obvious, may Advent wreath, may 4 na kandila, sumisimbolo sa 4 na linggo na pag-aantay at paghahanda para sa unang pagdating. Ang tawag natin dun ay Pasko. First coming of the Lord. So we prepare for Christmas. At madali namang paghandaan yan. Sa katunayan ay, kung may pera kayo, madaling maghanda sa Pasko. Di po ba, no? Kung may 500 ka, pwede na. Noche buena ka na yan, no? No. Pero pa yung pangalawang muka ang Advent. Hindi lang naghahanda para sa first coming, kundi pinaghahandaan din natin, ang tawag natin sa theology ay muling pagbabalik, second coming of the Lord. Yun, hindi ko alam kung kailan. Yung Pasko, December 25. At natatansya natin yan, kaya nga may 4 na kandila. Pero yung second coming, hindi natin alam kung kailan. Baka mamaya. Tulad ng gospel nung linggo ay parang magnanakaw na darating na lang. So you have to understand, this is our framework. Advent, season of preparation, may dalawang muka. Naghahanda tayo para sa first coming, yung Pasko, at second coming of the Lord. Nung tinanong ko, ano ba yung tema? Sabi naman ninyo, kahit ano, basta Advent. Mainam dito kahit ano. Alam nyo, merong maraming characters tayo sa Pasko. Nakakakita naman kayo ng, wala pa siguro dito, Belen. Ginagawa pa. Iba talaga, ginagawa pa. Sa Belen, yung mga characters of Christmas ay nakikita natin. Mga pamosong character, Mary, Joseph, yung Kristo, syempre, baby Jesus, yung shepherds, minsan may 3 hari pa doon. Ano pa? Hayop. Sino? Yung mga hayop nandoon. Pero an underrated character in Advent and in Christmas, nobody talks much about them. I will tell, at yan ang magiging focus ng reflection natin. Madalang hong binibigyan ng pansin ang karakter na to sa Advent at sa Pasko. But Advent and Christmas will be incomplete without these characters. The angels. The angels. Hindi masyadong pinapansin yan na character. But you have to understand, at yan ang pag-uusapan natin sa recollection, Advent will be incomplete without angels. O Advent will not be complete without angels. And Christmas will not be complete without angels. How do you perceive angels? Naniniwala ba kayo sa anghel? Sumagot kayo. Halatang gutom na kayo Demonyo, naniniwala kayo. Tumingin kayo sa likod nyo. Meron talaga, di ba? Pero anghel, ano ba ang anghel? Minsan, ang ginagawa nating mga Pilipino, Katoliko, lagi nating ina-associate ang anghel kapag maputi, ay, mukhang anghel. Kapag maganda, mukhang, kapag pogi, mukhang, kawawa naman yung mga, ano? Pero di ba lagi natin associate kapag mainam, maganda, maputi, maayos, kapag nga posturang-postura, ay, ang puti-puti. Kapag nakadress in white,
Bibiruin natin, wow, puting-puti ang damit para kayo anghel. Parang anghel. But, ano yun? Tapos na. Kasi simula. Mainam dito may baser. Ano ba ang role ng angels? Ang angels ay hindi lang itsura at hindi lang anyo. Meron silang function. Ano ba ang function ng may mga tao din dito. Ano naman tong mga kambing, mga tupa. No? So, the role of angels, from Mary to Joseph, to the birth of the Messiah, to the exile to Egypt, to return to Jerusalem, lahat ng yan may presence ng anghel. Paano ang Pasko kapag walang anghel? Listen, the mission of the angels is to facilitate the meeting of man and God. Palagi ho yan, pansinin nyo. Kapag pinagtatagpo ang Diyos at ang tao, hindi direkta ang Diyos na nakikipag-usap sa tao. Gumagamit siya ng anghel. And so angels facilitate the encounter between God and man. The human and the divine. Tumutulong para ang Diyos makatagpo ang tao. So ang anghel hindi lang muka, may function to facilitate the encounter of man and God. Ang ganda niyan, di ba? Tagpuan ng langit at ng lupa. Parang pelikula, di ba? Tagpuan ng langit at lupa. At ang nagpa-facilitate ng encounter, angels. Ngayon ho, sa banal na kasulatan, sa Old Testament, meron ng presence ng angels. Di ba dyan sa Book of the Prophet Isaiah, sinabi dyan, ang mga anghel ay kumakanta ng Holy, 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 Lord God of Hosts. Kaya di ba sa misa merong parte niyan, sasabihin ng pari, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit sa kalangitan. Sasagot naman yung mga tao, Santo, Santo, Santo. Kapag kinakanta yon o sinasabi, Holy, 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 Santo, Santo, Santo. Sino ang kasabay natin? Mga anghel. Kaya kapag ganung part na, kumanta kayo. Ang hindi kumanta, demonyo. Ayaw kumanta. Sapagat yung Holy, Holy, Holy ay kanta ng anghel. So kapag hindi kumanta, dapat nakatingin ka saan? Sabi, demonyo, nakatingin sa akin. Old Testament pa lang may presence na ng angels. But, in the New Testament, meron tayong tinatawag na archangels na pinagdiriwang tuwing September 29. At 3 lang ang pinangalanan. Ang unang pinangalanan, pinakasikat sa lahat, San Miguel. Kilala nyo? San Miguel. Magpapasko ngayon, sikat yan. San Miguel. Ano ba naisip nyo? Yung anghel. Yung anghel. Para nasa inuman na isip ng mga natin. Yung anghel. At si San Miguel, sang-ayon sa Book of Revelations, merong dragon na beast. At merong digmaan sa langit. Kaya nga ang depiction kay Saint Michael ay, di ba nakakita na kayo niyan, ano? Yung espada niya, duro sa... Ay, hindi ahas yun!
Sa demonyo. Ano po San Miguel na nakita mo? Sa demonyo. Kaya yung mga manginginom, pag tinungga lumalakas yung demonyo. Di ba? Nakaganon yung demonyo. Pero ang image ay, si San Miguel may espada, tinatalo ang demonyo. Because Saint Michael is the angel whose name means God will protect us. God will defend us. Yan ang message ni Saint Michael. God will defend us. God will protect us. And make that personal. Whenever you call Saint Michael, protect me, defend me from all the evils that surrounds me. Defend me. From all harm, protect me. From sickness, defend me. Sa lahat ng pagtatanggol para sa sarili, ang hinihingan ng tulong, sino? San Miguel. Ang pangalawang pinangalanan sa Old Testament, si Saint Raphael. San Raphael. Nakakita na kayo ng image ni San Raphael? May hawak na, ano sabi mo? Isda. May hawak na isda. Akala ko na tinitingnan, ako din pala yon. May hawak na isda. At bakit? Sa Book of Tobit, si Tobit ay nabulag. Ngayon ang instruction, nagpadala ng parang messenger, an angel, a messenger. Tapos ang sabi may instruction tungkol sa isda, may kukunin, ilalagay sa mata. At anong nangyari kay Tobit? Yung dating bulag, nakakita. And so whenever we have sickness, we have illnesses, we call on Saint Raphael. Kasi kung kanina si San Miguel, God will protect me. Saint Raphael, God will heal me. God will heal me. Sa lahat ng mga karamdaman na meron tayo, sakit, o pati mga heartaches, disappointments, frustrations, from all those, God will heal us. You call whose name? Saint Raphael. Pero yung pangatlo na angel, yun ang pagtutuunan natin ng pansin. Sapagkat siya ang pinadadala sa infancy narratives. Meaning, sa Advent at sa Christmas. Ang pangalan ng anghel ay San Gabriel. Archangel Gabriel. And I will tell you several passages kung saan matatagpuan ang Archangel Gabriel. Sa tuwing lumalabas si Archangel Gabriel, meron siyang mahalagang mensahe. Remember, the role of the angels to facilitate the encounter between God and man. God will defend me, God will heal me, and now, Archangel Gabriel. Meron ba kayong mga Bible na dala? Siyempre wala. Recollection to Ba't magdadala ng Bible? O sige. Sa Luke chapter 1, verses 5 to 25, ano ang matatagpuan natin dyan? May 3 annunciations. Tamang-tama, magsisimbang gabi na. May 3 annunciations. Sa Luke chapter 1, verse 5 to 25, ang matatagpuan natin dyan, annunciation to Zechariah. Kilala niyo si Zechariah? At tinagalog niyo lang Si Zechariah ay asawa ni Elizabeth na mga magulang ni John the Baptist. Ngayon, si Elizabeth, baog at matanda na. Imposible nang magkaanak. Pero tingnan niyo yun. Si Zacarias, na nag-aalay ng insenso sa templo, nagpakita ang anghel. At ang sabi ng anghel Gabriel kay Zacarias ay, magkakaroon kayo ng anak. Nagulat si Zechariah. Bakit? Matanda na kami.
Ang asawa ko pa'y baog. Imposibleng magkaanak. Kaya siguro nasabi niya sa anghel, pinaglululoko mo ba ako? Matanda na kami at baog pa ang aking misis. Isipin nyo, wag na makamasagwa. Matanda na, nagbuntis pa, di ba? Paano nangyari yun? Tingnan mo yung katabi mo, nabuntis pa. Pati ba delikado yan? At dahil nagduda si Zacarias, ano ang ginawa sa kanya ng Panginoon? Ginawang pipi, hindi makapagsalita. So may mahalagang message ang Panginoon kay Zechariah na ang ipagbubuntis ng kanyang asawang si Elizabeth ang magiging forerunner ng ating Panginoon na siyang gospel natin sa second Sunday of Advent. Pag nagsimba kayo at dapat magsimba sa araw ng linggo. Makarinig nyo dyan tungkol kay John the Baptist. May pangalawang annunciation. Ang pangalawang annunciation ay mula sa Luke chapter 1, verses 26 to 38. At yan ang pinakasikat na annunciation. Annunciation of the angel Gabriel to Mary. Nagduda din naman si Maria, sabi niya, paano mangyayari yan? I have no relations with a man. Tapos pinagpaliwanag naman ng anghel. At sa bandang dulo, ang pagkakaiba nila ni Zechariah, si Zechariah ayaw talagang maniwala. Si Maria, sabi niya, kung yan ang plano, be it done unto me according to thy word. Pero anong bati ng anghel kay Maria? Di ba, dinadasal natin yan. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Remember, Mary is full of grace. She is not just full of beauty. She is not just full of money. She is full of grace. And why she is full of grace? Because the Lord is with her. At dahil tinanggap niya yung plano ng Panginoon, then we have Christmas. Meron tayong Pasko. Annunciation of Gabriel to Mary. At ang pangatlong annunciation, annunciation of Mary to whom? To Joseph. Magkakasunod yan, di ba? No? Ngayon nakatakda ng magpakasal si Jose at si Maria. Nabuntis yung kanyang mahal. Isipin nyo yon sa mga mangingibig dito. Meron kang papakasalan at nabuntis yung babaeng mahal na mahal mo na wala naman kayong ginagawa. Sa batas ng mga Hudyo, dapat batuhin si Maria hanggang mamatay. Pero sabi ni Joseph, being a just man, taong matuwid, ano ang gagawin niya? Hihiwalayan niya ng palihim. Alam niyo si Joseph, dakilang mangingibig. Yan talaga ang mangingibig. Alam niyo kung bakit? Isipin niyo ang sitwasyon. Nabuntis yung babae. Nawala yung lalaki. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Sa siguro sabi ni Joseph, ako na may marinig. Wag lang yung mahal ko. Ako na pagchismisan. Wag lang yung mahal ko. Di ba? Nabuntis si Maria yung babae. Ganyan naman sa sitwasyon ngayon Nabuntis yung babae, naglaho yung lalaki. Ano sasabihin ng mga chismo? Demonyong lalaki, nawala. Binuntis lang yung apo ko. Binuntis lang yung anak ko. Nawala na yung lalaki. Ayaw! Anong basbasan? Panagutan. Ayaw panagutan. Pero si Joseph, mangingibig nga Mahal na mahal niya si Maria. Ako na may marinig, wag lang ang mahal ko. May narinig din ba tayo kay Joseph? Di ba sa mga kabataang nandito, nabuntis yung girlfriend mo, baka sapukin mo Ikaw, pasensya na sa termino, ikaw napakalandi mo.
Di ba, i-Facebook pa yan. Sa fiancé kong malandi, nabuntis ka. Kaya, may narinig ka ba kay Joseph na ganun? Wala. Silently umalis. Yun ang plano niya. Nakatulog. Nakatulog. Sa kanyang pagkakatulog, nagpakita ang... Kaya yung mga natutulog dito, wag yun nang gisingin. Baka kausap ang anghel. Huwag niyong gigisingin, huwag niyong gigisingin. Natulog si... Doon pala nagpapakita ang anghel sa tulog. Natulog si Joseph, nagpakita ang anghel. At ang sabi ng anghel kay Joseph ay, huwag kang matakot, Jose, na pakasalan niyan si Maria, sabagat ang laman ng kanyang tiyan ay hindi sa tao, kundi lalang ng Espiritu Santo. At pagkagising ni Joseph, no words, agad-agad, tinupad niya ang plano ng Diyos. He was foster father to Jesus. So 3 annunciations, to Zechariah, to Mary, to Joseph. Pagkatapos nun, nung pinanganak na siya, pinanganak na si Jesus, sa sabsaban, meron ding mga nagpakitang, huwag na kayong mag-isip ng, anghel. May nagpakitang mga anghel, at ang mga anghel ay nagsalita, o baka mas tamang sabihin, hindi nagsalita, umawit. At ang sabi ng mga anghel, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaya sa misa, ganyan din ang sistema. Kapag kumakanta tayo ng papuri sa Diyos, sinong kasabay natin? Choirs of angels. Di ba ang ganda nun? Yun ay biblical. Kapag kinakanta mo yung papuri sa Diyos, ang kasabay mo, choirs of angels. Kapag nga kumakanta tayo, tas may nakaduet tayong sikat na mangangawit ay, di ba? Proud na proud ka. Kasabay ko yung idol kong kumanta. Ito, ang kasabay mo, anghel. Pero di ba, maraming, ewan ko dito sa Obando, pero maraming mga Katoliko Kristyano, pag kumakanta ng papuri sa Diyos, mukha ngang kapuri-puri. Di ba, walang kagana-gana. Yung iba nga, dahil nga di na kinakanta, puri sa Diyos sa kitaasan, sa lupa'y kapayapaan. Parang hindi anghel. So, kapag kinakanta natin yun ay kanta, linya ng mga anghel. So, you must acknowledge and you must appreciate whenever na merong papuri sa Diyos. Ngayon, Advent, wala. Pero meron namang Santo, Santo, Santo. Nakakasabay pa rin natin ang mga anghel. Pagkatapos ng pagpapakita sa mga shepherds, ang sunod na pagpapakita ng anghel ay sa Matthew chapter 2, verses 13 to 15. Dito, si Joseph winarningan ng angel. Sabagat si Herodes ay pinapapatay lahat ng mga bata 2 years and below. Pinapapatay. Kaya nagpakita ang anghel kay Joseph at ang sabi, dalhin mo ang mag-ina mo saan? Sa Egypt. Pagkatapos noon, ay nagpakita ulit ang anghel kay Joseph sa Egypt para sabihin, balik na kayo, wala na si Herod. Yun ay sa Matthew chapter 2, verses 19 to 23. So my dear brothers and sisters, doon sa aking exposition ng mga gospel stories, gusto ko lang ipakita sa inyo
Christmas and Advent will be incomplete without the angels. Minsan kasi nabibigyan lang ng highlight si Zechariah, si Elizabeth, yung tatlong hari. Minsan nga pati yung mga hayop, tulad ng nabanggit kanina, nasa Belen yan. Pero anghel, hindi masyado. But I want you to take note of the importance of angels in Advent and in Christmas. Without the angels, the story of Advent and Christmas will be written differently. Ibang-iba. Ngayon ho, natatandaan niyo pa yung una kong sinabi? What is the function of an angel? Para pagtagpuin ang langit at ang lupa. That is the real meaning of Christmas. Pinagtagpo ang langit at lupa. Ang Diyos ay nagkatawang tao. That is the real meaning of Christmas. It is the meeting of God and man. God made man. Ang Diyos nagkatawang tao. Ang berbo ay nagkatawang tao. Ang salita ay nagkatawang tao. God meeting man. Nalulungkot ho kasi ako, minsan kasi ho, nawawala na sa focus ang totoong meaning ng Pasko. We take it for granted na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ano na ba ang mga simbolo ng Pasko? Santa Claus. Minsan nakita ko, box na may ribbon. Yan na ang simbolo ng Pasko. Kaya tama si Pope Francis. Sabi niya noong mga bandang 2019, ibalik sa Pasko ang Belen. Sino sa mga inyo ang sa bahay may Belen? Christmas lights meron. Syempre. Parol meron. Christmas tree meron. Belen. Let us bring back Belen. Sabagat yan ang talagang totoong meaning ng Pasko. Hindi parol, hindi Christmas lights, hindi Christmas tree, hindi Santa Claus. Ang Diyos, nagkatawang tao. So basically, ang anghel, tagapagdala ng good news. Tagapagdala ng good news. Kapag ipapanganak ang Mesiyas, birth of Jesus, sino ang bida bago ipanganak ang Panginoon? Sinong nagpapakita? Anghel. Tandaan niyo yan. Ngayon pupunta na tayo sa second part natin. Hindi ko alam kung familiar kayo, ha? But, sa Matthew chapter 26, padulo na ho, kanina nasa infancy narratives lang tayo. Luke chapter 1, Matthew chapter 2, at ang bida sa infancy narrative, sino? Diyos ko, parang awa nyo na. Para matapos din tayo, sumagot kayo. Anghel, anghel. Ngayon ho, dadaling ko kayo sa trial of Jesus. Nung siya'y mamamatay na. Alam nyo ba kung ano kaso niya? Babasahin ko sa inyo. Matthew chapter 26, verses 59 to 63. Listen. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they can put him to death. But they did not find any.
though many false witnesses came forward. Tagalogin natin, mukhang sabi, ano kaya yung pinagsasabi nitong anghel na to? Kapag pala ipapanganak ang Mesiyas, ang bida, anghel. Nung siya'y mamamatay, ang anghel, good news ang dala. Nung siya'y mamamatay, ang mga punong saserdote ay naghanap ng mga false witnesses. Hindi good news ang dala, fake news ang dala. Sana ho naiintindihan niyo yung play natin na yan, ano? At nasa Bible yan. Kapag ang dala-dala, birth of Jesus, birth of John the Baptist, ililigtas kay Herodes, pertaining to life, angels are present. At nung mamamatay si Jesus, ano ang hinanap ng mga punong saserdote? Mga false witnesses. Fake news. Mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, His birth was announced by angels. His death was brought about by peddlers of fake news. So you have to choose life or death. Sana ho, nasusundan nyo yung sequence natin. Ano ho, no? Angels announcing birth, death was brought about by peddlers of fake news. Kaya nga ho, sa misa, ang tawag natin ay Ebanghelyo. Ulitin niya ninyo, Ebanghelyo. Ano nasa gitna? Anghel. Sapagat yung nagbabasa ng Ebanghelyo ay anghel. Sino man nagbabasa ng gospel? Ayun, pare. Naniniwala ba kayong anghel ang nagbabasa ng ano? Parang walang naniniwala. Father. Pero diba, Ebanghelyo, good news, nandun na sa salita, anghel. Angels announce good news, angels announces birth. Tungkol sa liwanag, lahat ng positibo. Samantala, laganap sa panahon ngayon. Kung nung panahon ni Jesus, siya'y namatay kasi may mga false witnesses. Yung mga tinawag-tawag lang, sige, tumistigo ka lang. Parang uso ngayon yan, yung testigo. Testigo. Di ba, no? Dito ba sa inyo may mga flood control din? Wala. Sa amin, ako naka-assign sa Barsoin. Kami ang center ng District 1. Kami yan. Wala tayong pinapangalanan naman eh. Tumistig-testigo. Naghanap lang yung mga punong saserdote. Halika, tumistigo ka. Siguro, para mapapayag, noon pa man, meron ng tumistigo ka. Tumistigo ka. Kapag tumistigo ka, meron kang 5 kilos na ano. Because, di ba? At may mga tumistigo nga. As sa Matthew chapter 26, hindi lang pinangalanan pero sabi doon ay may dalawa. May dalawa silang nakuha na false witnesses para lang magbintang kay Jesus. At dala ng bintang si Jesus na ating tagapagligtas, ipinako sa krus at namatay.
But I will continue reading from Matthew chapter 26. Listen to the words. Finally, two came forward and declared, "This fellow, pertaining to Jesus, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days." Then the high priest stood up and said to Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" Verse 63. Matthew 26:63. Tingnan nyo pag-uwi. The reaction of Jesus. He was silent. According to the gospel, Jesus was silent. You know why he was silent? Pwede niya ipagtanggol ang sarili niya. Pero siya, hindi yan totoo yan. Bayaran yan. Ako? Pagbibintangan. But remember, Jesus is the truth. Kaya yung kanyang pagtahimik sa harap ng kasinungalingan, yung kanyang pagtahimik, his silence suffices. Why? He is the truth. Di na kinakailangan magsalita doon. Minsan kaya yung mga bintang-bintang sa atin, alam nyo kung ba't lumalaki? Pinapatulan mo. Di ba pag may narinig kang fake news sa'yo, na-chismis ka, teka, sino yan? Hahanapin mo, nanggagalaiti ka, para hanapin sino nagpapalat ng maling balita sa'yo. Halimbawa, dito sa, halimbawa lang. Dito sa parokya, halimbawa, dito ba sa Obando may mga chismosa din? Ay, Diyos ko. Sabi na, opo. Dalawa pang opo no? Opo. Di ba, na-chismis ka halimbawa, narinig mo, alam mo ba, sinasabi doon sa kabilang, ganyan ka. Sabi, sino yan? Nanggagalaiti kang ipagtanggol ang sarili mo. Kaya gumagawak. Tama ba yung Tagalog ko? Lumalaki. Lumalawak. Ano ba yung gumagawak? Lumalaki. Yun na nga lang sa alam ko. Lumalaki. But Jesus, in the face of false news, in the face of false accusations, he was silent. Because silence is love. Silence is a love language. Ilang beses ka nang tumahimik kasi mahal mo. Para wag na lang kayong magkagulo. Ilang beses kang you could have defended yourself, pero hindi na lang ako nagsalita kasi mahal ko yung tao, kesa magkasaklitan pa kami. Silence is a love language. Hindi siya tahimik kasi wala siyang magagawa. May magagawa siya, Diyos yun eh. But he was silent because that is love language. At ginagawa din natin yan. Diba ho? Sa mga taong mahal nyo, sa mga asawa ninyo, ilang beses na kayong tumahimik, hindi na nang umimik, hindi na nang nagsalita, kasi baka masampal mo pa yung asawa mo. Di ba totoo yan? Baka masapok mo pa, tumahimik ka na lang. Ang problema, wag naman kayong magagalit na yung marami dito mga babae. Minsan yung mga babae naman, ganito, no? Dahil sasabihin sa asawa, ano? Tapos tahimik yung asawa. Ano? Hindi ka ba magsasalita? Tapos kapag nagsalita, sumasagot ka pa? Hindi malaman kung saan dadaan yung lalaki, di ba no? Di mo alam, nakalulugar eh. Pero silence is a love language. Ilang beses na tayong tumahimik kasi mahal natin. Okay pa ba yung mga tupa dito? Okay pa ba kayo dyan? Ay, man, nagkakapalit na.
nung siya ay pinagbibintangan. Meron sanang mga naging anghel sa kanya, pero hindi naging anghel. Nung siya ay pinagbibintangan, ang numero unong dapat naging anghel ay yung pinuno ng kanyang grupo, si Pedro. Pero itong si Pedro na dapat nagtanggol sa kaibigan, dapat naging anghel, tagadala ng balita, magandang balita, itong dapat anghel, tinanong ng serbidor, kilala mo? Hindi. Ko kilala yan. May nakakita ulit sa kanya, pangalawang serbidor. Di ba kasama ka niyan? Hindi. Kasama yan. Hindi mo kilala yan eh. At may pangatlong nakakita sa kanya, kasama ka niyan. Hindi ko kilala yan. Nagsinungaling na rin eh. Yung dapat na maging anghel sa kanya, nagsinungaling na rin. Hindi ko kilala yan. Marami sa atin ganyan, parang si Pedro. Pagkagipitan, hindi ko kilala yan. Maraming mga Pilipino, kapag kagipitan at manood lang kayo ng balita, laging ang sagot ay, di ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Sila-sila lang yan. Natawag lang ako. Nadawit lang ako. Eh wala nang may kasalanan sa Pilipinas, wala. Lahat na dawit lang. Sino ba yung mga parang anghel eh. Yung panahon natin ngayon, Mark. Ni hindi natin alam kung sino ang sincero sa atin. Ni hindi natin alam kung sino yung sasabi ng totoo. We have a crisis in truth. Meron tayong krisis sa katotohanan. Hindi natin alam kung sinong sasabi ng totoo. At hindi lang yan sa balita, kahit sa normal nating pamumuhay. Baka meron tayong mga parokyano dito na yung, pasensya na ho, minsan yung mga medyo kapatid natin na may edad na ho, kapag may Facebook ba kayo? Siya ba? May Facebook pa. Kapag nakakita ng balita sa Facebook, may napanood, hindi na i-double check, share agad. Check mo muna, totoo ba yung sinishare mo? May nakita ka, kapag uminom ng malunggay, lalakas, o share ko na yan. Baka naman totoo naman, hindi naman malunggay. Di ba minsan may mga napapanood tayo na gustuhan mo, share agad. Na hindi mo dinouble check yung source. Kanino ba galing yan? Sino ba may sabi niyan? O by doing that, you become peddlers, you become a peddler of fake news. But not only that, laganap din sa panahon ngayon, flattery. Alam niyo yung flattery? Ang ganda sa English, no? Flattery. Pang-uuto. Madami ngayon nang uuto. Uy, ang ganda-ganda mo. Inuuto ka lang. Uy, ang payat-payat mo. Inuuto ka lang. At marami ngayon ay magaling sa harapan, pagtalikod, ang daming sinasabi. Sabi, ang ganda-ganda mo. Pagtalikod, kapangit-pangit eh.
Sasabihin mo, ay, ang ganda-ganda ng suot mo. Ikaw naman eh, "Ay, nabili ko lang sa ano yun, online shop lang yan. Ano lang yan, Lazada lang yan. Pagtalikod, tingnan mo yung suot na yan, parang kay sikip-sip, taba-taba, kumanamit. Nang uuto. At dito ako nalulungkot. Marami sa atin at home sa pang-uuto kaysa marinig yung totoo. Mas gusto nating inuuto-uto tayo kaysa marinig ang totoo. Why? Because the truth hurts. It really hurts. But it will set you free. Mas gusto natin binobola tayo. Anong gusto mong marinig? Ang ganda-ganda mo o sabihin, ang pangit mo? Meron akong kakilala, sabi niya, Father, alam mo kung ba't lumaki? Ang taba-taba talaga niya. Ang taba talaga. Ba't nakatingin ka sa akin? Hindi ako yun. Ang taba talaga. Sabi ko, bakit ba nung huling kita natin, di ka man ganyan, kalaki? Alam mo, Father, kasi ganito. Nagpapapaya talaga ako eh. Ang ginagawa ko pa, tinitimbang-timbang ko pa yung kinakain ko, tinitimbang-timbang ko. May timbangan pa bago kumain, tinitimbang. Ginagawa niya ba? Tinitimbang bago kumain. Ba't kinakaganyan? Ano ba? Baka kilo kinain mo. Hindi, Father, kasi pumayat na ako. Tapos, sinabi nung mga... Pero yung pagpayat niya, mataba pa rin ha. Sabi daw ng mga kaibigan sa paligid niya, uy, ang payat-payat mo. At dahil napayat na siya, kumain pa siya ng kumain. Kung narinig mo na, hoy, taba-taba mo. Siguro matatauhan ka eh. Kapag narinig mo yung totoo, matatauhan ka. Mas marami sa atin gusto binobola-bola tayo. Kasi ang totoo niyan, maraming Pilipino, balat sibuyas. Hindi kayang tanggapin ang katotohanan. Kapag may nagsabi sa iyo ng totoo, anong gagawin mo? Babalikan mo yung nagsabi. Wala pa tayo sa ganung level. Tanggapin ang totoo. Ako, appreciated ko yung mga kaibigan na hindi ako inuuto. Yung mga kaibigan na nagsasabi ng totoo. Yun ang mga totoong kaibigan. Yung kahit magtampo ako, pero sinabi nila yung totoo for my growth and my progress. Kesa naman you are in a circle na nag-uutuan lang kayo. May nabasa ako mula kay Warren. Kilala niyo si Warren? Hindi ko natandaan yung apelido. Basta si Warren. Ang sabi niya ganito, fake news is a fictitious report relating to current events which is fabricated, often titled misleadingly. Title pa lang, nakakalito na. With the deliberate purpose of deceiving others. Deliberate purpose. Talagang gustong manloko. Yun ang fake news. Nakaplano talaga na manloko. Sinasadyang manloko. And, this is worse, motivating others to spread the report. Mukhang pagod na kayo, kaya inaano na natin eh. Angels announce the good news, the birth. Death happened because there are false accusations. Ito na. Resurrection. Look who's back. Angels. Naintindihan niyo po?
Angels announcing the birth of Jesus. Death, because there are false accusations. Kung familiar sa resurrection accounts, look who's back. Angels. And so angels are always associated with life. Fake news with death. Mga minamahal kong mga parokyano natin dito sa Obando, ano naman ang challenge ito para sa atin? So angels came back to announce His resurrection. God triumphs. Let me close. Good news. Let me close. Good news. It is not enough to stop spreading false news. We must communicate the good news. It is not enough to stop spreading fake news. We must contribute to the spreading of the good news. And I will quote Saint Paul. Ephesians chapter 4, verses 25 to 32. Listen to the words. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Aba, grabe naman to. Magtrabaho, hindi para sa sarili. Magtrabaho para may maitulong sa iba. Yan ang anghel, di ba? Magtatrabaho para sa iba, anghel kanyan. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. And listen to the last verses. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving others, just as Christ forgives us. Anong ibig sabihin nun, Father? Magpakabait ako? Magpakabuti ako? Because the good news that we must spread is not only written in a book. The good news became a person, and that is Christmas. And so when I say spread the good news, I am challenging all parishioners here. Be Christ-like. Hindi sapat na dada ka ng dada tungkol sa Panginoon. Tumulad ka sa Kanya. Be Christ-like. Because Jesus, God, Word became man, God becoming man. The Word, and to communicate Him means being Christ to this world. And if we are Christ to this world, then we become angels. Di ba kapag nagpapakabait tayo, kapag nagpapakabuti tayo, sa kapwa natin, anong sasabihin ng kapwa natin? Salamat sa tulong mo, para kang anghel. You are an angel sent from above. Kapag tayo ay nahihirapan, may nagpautang sa atin, sasabihin natin, salamat may nagpautang, para siyang anghel. Kapag tayo ay may problema at may mga kaibigan na kinig sa atin, sasabihin natin, salamat sa Panginoon, may mga kaibigan ako nakinig, para silang
mga anghel. Sa tuwing may gumagawa sa atin ng mabuti, Christ-like, they become angels to us. My dear brothers and sisters, in this short Advent recollection, Advent is a season of preparation for the first coming Christmas, second coming. Hindi ko alam kung kailan. Kaya nga kinakailangan dapat palaging nakahanda. Paano tayo maghahanda? Today we gave focus to an important character in Advent and in Christmas. Not Mary, not Joseph, not the baby Jesus, not the sabsaban, not the kings, not the wise men, not the tala, but we gave importance to angels. Kapag nagsimbang gabi kayo at narinig niyo yung mga kwento, paano nagsimula ang lahat? Sapagat pinagtagpo ng Diyos at ang tao sa pamamagitan ng anghel. Sa tuwing may daladalang balita ng buhay, ang pinapadala, anghel. Nung mamamatay, ang meron, fake news. Pero nung siya'y muling nabuhay, sinoong ulit nagpakita, at yun nga ang nakita ni Magdalena sa libingan, anghel. Anghel. Okay po? Isang oras na yun. And may natutunan ba kayo? Baka wala kayo wala kayo ng tawa. And to close this Advent recollection, bagamat hindi pa naman talaga Pasko, merong isang Christmas song. Kasi yung mga kantang pamasko ngayon, hindi na binabanggit si Kristo. Hindi natin binabanggit yung mga anghel. Ang mga kantang pamasko ngayon tungkol na lang sa leche plan, saka sa kolesterol, saka sa regalot kay Santa Claus. Pero siguro, pamilyar naman kayo sa kanta na to, no? Hindi ako kumakanta, pero pagpasensyahan nyo na. Siyempre, kailangan may kodigo sa lyrics. Angels we have heard on high, sweetly singing over the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Angels sing! Glory! Mga pagod na anghel. In excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly songs, angels. Naku, tinapos agad. Sabi, tapusin na natin to. Dalawang ulit yon. Okay na po. At nararamdaman kong gutom na ang anghel sa pagatan. Oh, Deo. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon.
Sabi, sa wakas, good news, makakakain na tayo. Magsitayo tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Makakauwi na ang mga kakapal ng buka. Hindi pa tapos eh. Anghel daw, Hel. Maraming salamat. Palapakan ng Panginoon. Ayan po. Magsiyo po muna po sandali. Muli po, mula po sa ating pong Kura Paroko at Rector, Reverend Father Proceso Espiritu, sa kanya pong katuwang na pari, Reverend Father Juvenson Alarcon, sa ating pong First PPC Vice Chair, Sister Sonny Rivamonte, at Second PPC Vice Chair, Brother Woody Rivera. Ang buong sambayanan po ng parokya ni San Pascual Bailon ay buong puso pong nagpapasalamat sa ating pong tagapagsalita sa gabing ito. Muli po, palakpakan po natin si Father Nino. At sana po sa ating pong pag-uwi, baunin po natin na sana tayo po ay maging anghel. Ayan po. So ngayon po, tinatawagan po natin ang ating pong Second PPC Vice Chair, Brother Woody. Nandito na po ba si Sister Sonny? Wala pa po. Sige po, para po ibigay po ang ating pong token po kay Father Nino. Ayan po, Father Nino, maraming salamat po. At sa atin pong lahat, maraming salamat po sa ating oras. At mag-ingat po tayo sa atin pong pag-uwi. God bless us all po.